Magandang araw po, Dark Shadow. At sa libo-libo ninyong tagapakinig. 1,000 subscriber pa lamang nung una akong makinig sa inyo ng mga kwentong ina-upload ninyo. Ngayon, 9,000 na kaming taga-subaybay ng inyong programa na talaga namang kakaiba kesa sa ibang mga horror channel. May drama na, may comedy pa, may takutan pa. Dati nahihiya po akong ikwento sa inyo ang aming karanasang katatakutan. Pero nang tumagal, nagkasundo kaming mag-asawa na ibabahagi sa inyo ang naranasan namin. Ako nga pala si Oscar o si Oka, dating factory worker sa isang whitening soap company sa FTI Taguig. Magandang buhay namin dito noon kasi pareho kaming may trabaho. Kaya lang, nang magka-pandemya, pareho kaming nawala ng trabaho. Kaya ang natrabaho namin, si Baby. Wala kasing mapaglilibangan, Dark Shadow, kaya nabuntis ko ang asawa ko. Pero dahil sa wala namang kaming hanap buhay, nagpasya kaming umuwi sa amin sa Tawas Bagabong, Oriental Mindoro para doon po hintayin ang pagsilang ng aming anak. At sa lugar na yon, doon namin naranasan ang katatakutan. Pero lumaban kami at hayaan niyong isalaysay namin sa inyo ang nakatatakot naming karanasan at pakikipagsagupa sa mga wakwak na aswang. Saan ba dito ang... Doon tayo sasakay sa jeep patungo sa amin. Malayo pa ba yun? Malayo din. Aabutin din ng 3 hanggang 5 oras ang biyahe. Ang layo naman sa inyo. Kung hindi lang talaga nagka-pandemic, hindi naman tayo mapipilitang umuwi sa amin. Kung sa inyo naman tayo umuwi, mas malayo. Davao kayo eh. Ganito na lang. Matulog ka para pagising mo, nandoon na tayo. Malayo pa yun? Ano ka ba? Tanong ka ng tanong. Makakarating tayo doon. Tara na sa terminal ng jeep. Maglalakad ba tayo? Oo, malapit lang. 1 kanto lang. Nandun ang terminal. Dalian mo. Baka maiwan tayo. Mas lalong mahirap kung maiiwan tayo. Iisang jeep pa naman ang babiyahe ngayon. Patungong Tawas Bagabong. Pasado 6:00 na ng gabi nang makarating kami sa aking bayang sinilangan, ang Tawas Bagabong, Oriental Mindoro. Sa halos 4 na taon na ako sa Maynila, noong araw lamang ako nakauwi. May mga konti ring pagbabago sa lugar namin, pero hindi pa rin nababago ang makalumang mga bahay ng ilan sa aming kabarangay. Ganun din ang kinaugalian nilang 6:00 pa lang ng gabi, halos tahimik na sa labas. Medyo 10 minuto rin pala ang nilakad namin mula sa barangay Tawas Bagabong hanggang sa may sa amin. Hindi na rin mawala ang mga kakaibang ingay sa gubat. Malapit kasi sa gubat ang lupa't bahay namin. Ganyan ang taon ng aso dito, no? Only here in Tawas, Bagabong, Oriental Mindoro. Oh, nandito na tayo. Grabe naman yung bahay nyo. Pinaglumaan na ng panahon. Huwag ka laging namumuna dyan. Baka magalit si Tatang. Ano pang isipin nun sa'yo? Tao po! Tao po! Magandang gabi po! Ako po si Oscar. Anak ni Nana Siling at Tata Pilo. Tao po! Ay! Sino ka nga? Tata Kulas. Ako si Oka. Hindi naman ninyo ako kilala? Ayan, inilawan na tayo. Ikaw ba yan, Oka?
Oh, bakit naparito kayo eh? May kasama ka pang babae. Asawa ko po siya. Kasal na ba kayo? Hindi pa ho eh. Oh, hindi mo pa siya asawa. Live-in partner pa lang. Ang asawa kasi, tanging tawag yan sa mga naikasal na. Hala, parinig kayo. Akyat kayo rito, akyat. Mauna ka na, Esther. Magandang gabi po, Tata. Ay, Kulas ang pangalan ko. Ay, tuloy kayo. Maupo. Pasensya na kayo. Ginabi kami, Tata Kulas. Bakit ka umuwi? Akala ko ba hindi ka nababalik rin eh? Bahay pa namin ito Tata Kulas. Tsaka may lupa pa kami dito. Kaya naisipan kong balikan ito. Oo naman. Wala akong maibibigay na pagkain sa inyo ng live-in partner mo. Kasi nga, nag-iisa lang ako rito. Ay, ako lang ang nag-aalaga sa bahay na naiwan ng mga magulang mo. Opo, alam ko po yun. Hindi bali, Tata Kulas. May dala kaming pagkain. Dilata nga lang. Tsaka sardinas. Ito po. Ay, sige, kainin nyo na lang yan. Dito kayo matulog kasi maaga kaming natutulog. Bukas na tayo mag-usap, Oka. Sige po, Tata Kulas. Nakakatakot. Ang dilim naman dito. Bukas may ilaw na tayo. May dala tayong solar light, di ba? Kaso ibibilad pa ito bukas ng umaga ng magamit natin. Ay, ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo, Esther? Maglilimang buwan na po. Naku, Oka. Kailangang bantayan mo mabuti ang asawa mo. Lalo na sa gabi. Kung maaari huwag ka matutulog. Matulog ka lang kapag gising na rin siya. Bakit naman po? May mga wakwak sa lugar natin. Mabangong mabango sa kanila ang amoy ng buntis. Kahit malayo, naaamoy nila ito. Nagpapaniwala pa rin kayo sa ganyan? Kahit noon di naman namin napatunayan na may mga aswang nga. Ay wala ka kasi dito. Nang matagpo ang butas yung tiyan ni Maming. Yung dalagang buntis dyan sa may unahan natin. Nakakatakot talaga dito sa inyo. Lalo na sa'yo, buntis ka. Mag-iingat kayo. Ang mga wakwak ay isang uri ng aswang na humahaba ang dila at gustong-gusto nila ang buntis. Masama sila dahil ang pinagtatangkaan nila dugo ng mga buntis at ng mga sanggol, lalo na kung bagong silang. Sa umaga, isang nakakabighaning babae sila. Pero sa gabi, nagiging wakwak at naghahanap ng mabibiktima. Ang punterya nila ay buntis. Chong, tumira na kami sa Manila. Natauhan na kami. Ang mga aswang-aswang na yan, kwentong mituluhiyang Pilipino lang yan. Na pinaniniwala ng iba't ibang lugar. Bawat lugar may mga kanya-kanyang kwento tungkol sa aswang. Basta malakas ang pananalig sa Diyos, hindi kailanman madadaig ng kasamaan ang taong pinapatnubayan ng Diyos. Mag-ilaw tayo ng flashlight. Naka-charge naman na to O sus! Sanay ka naman sa madilim. Doon nga sa tirahan natin. Gusto mo palaging madilim. Loka-loka. Iba dito, iba doon. Pahinga ka na nga. Ano yun? Ibon lang yun. Huwag mo nang pansinin. Matulog ka na. Dito ka na sa tabi ko, Oscar. Sige na. Tatabi ako sa'yo pero huwag kang malikot ha. Matulog ka na. Parang totoo yung sinasabi ni Tata Kulas. Huwag mong pansinin ang maririnig mo. Karaniwan lang yan dito. Bakit ganito ang baryong ito? Anong nangyari sa lugar na to? Dati masaya naman dito. At bakit ganito ang pakiramdam ko? May humagikik. Parang malapit lang. Hoy! Magsilayas kayo rito! Nagjijismisan pa naman kayo. Alas! Kundi!
Papaluin ko kayo ng buntot pagi. Tata Kulas! Ano yan? Mga kapitbahay sila, nangungumusta lang sa asawa mo. Mangungumusta ng gabing-gabi? Ganun sila eh. Eh bakit itinataboy nyo ng buntot pagi? Kasi... Oscar, bakit mainit? Akin na yung pumaypay ko sa bag. O sige, kukunin ko. Bakit nag-ibang pakiramdam ko? Hindi ko naman ito nararamdaman kanina eh. Bakit ngayon lang na may itinaboy si Tata Kulas? Demontres, iba na talaga ang pakiramdam ko dito. Eto na, magkumot ka. Ang init-init magkukumot. Sobra ka naman eh. Magpapaypay na nga lang ako. Nandito na naman ang huni ng ibon na yan. Yan ang wakwak na sinasabi ko. Kaso ayaw mo maniwala. Kaya bantayan mo maigi ang asawa mo. Natunugan nilang may buntis rito. Kung ganyan ho, baka hindi kami magtagal dito. Maghahanap agad ako ng buyer ng lupa. Kapag nabenta na namin, aalis din kami kaagad. Baka sa bayan na lang kami ng bagabong manatili. Kayong bahala. Mahiga ka na nga dito sa tabi ko nang mayakap kita. Oo na. Ano yun? Huwag mo na lang pansinin. Matulog na tayo. Pero... Basta matulog ka na. Bukas na lang tayo makikiyosyoso kay Tata Kulas. Talagang nagbalik pa kayo ha? Gusto nyo talagang matikman ang hagupit ng buntot pagi ko? Alis! Alis! Buti tulog na si Esther. Pero wisyo talaga to. Akala ko, wala na ang mga wakwak na ito. Sabi ko sa'yo eh. Akala ko wala na sila. So naniniwala ka pa rin na may mga wakwak na aswang dito? Oo naman. Pero kanina... Ayoko lang ipahalata sa asawa ko. Hindi siya taga rito eh. Kaya matatakot yun. Makakasama sa ipinagbubuntis niya. Tama ang desisyon mo. Kailangan makahanap ka kaagad ng mapagbebentahan ng lupa para makalis kaagad kayo rito. Dahil kung hindi titigil ang mga wakwak na yan hanggat hindi nakukuha ang sanggol sa tiyan ng asawa mo. Sino yan? Ang aga-aga eh. Sino yan? Bakit ayaw mo sumagot? Tata Kulas? Ano yun? Ewan ko nga eh. Titingnan ko nga. May nagbigay ng almusal dito. Isang mabait na kapitbahay. Ha? Ito, kumain kayo. Pasensya na, walang kape. Hindi bali na po. Salamat dito, Tata Kulas ha. Kayo po, kuha kayo. Ay, nakawag na. Sa inyo na lang yung nilagang kamuti na yan. Sige bababa na ako. Ang bait naman ng kapitbahay na yun Akala nila siguro kakainin namin ito. May hati na. Saglit na. Mabuksan na. Ang baho! Tsaka ang lagkit. Walang hiya. Gusto pa yata ang linlangin si Esther. Ang mabuti pa dito, sunugin habang tulog pa si Esther. Ayan. Iihawin kita.
Oscar! Oscar! Bakit wala yata ang mga tao rito? Iniwan nila ako mag-isa rito? Ay, mabuti na lang umaga na. Nakakatakot naman kung gabi nila ako iiwanan. Ay, baka naghanap ng buyer si Oscar. Ay, mabuti naman kung ganun. Nang makaalis na kami dito. Aba, sino yung nakasilip dito sa akin? Sino ka? Sandali! Pasensya na. Hinahanap ko lang si Tata Kulas. Diyan kasi siya natutulog sa kwarto na yan. Bakit mo naman hinahanap ang matanda? Wala lang. Halos kami lang magkakapit-bahay dito. Wala naman ako nakikitang ibang bahay dito. Paano mo naman nasabing magkapit-bahay kayo? Doon kami sa taas ng ilog. Yung tinaanan niyo kagabi. Dito kasi, kahit 2 bundok na ang pagitan, magkapit-bahay pa rin. Kasi kami lang nakatira sa lugar nito. Ang iba, nasa baryo lahat. Ganun ba? Oh, Bakit ka nakangiti? Tsaka bakit ka nakatingin sa tiyan ko? iniisip ko lang, ang hirap siguro mabuntis. May boyfriend ka? Wala. Mas masarap yung nasa tiyan. Ano? Masarap daw kumawa ng bata. Ay, oo naman. Lalo na kapag kapwa niyo mahal ang isa't isa. Ay! Ikaw yung parang umungol? Hindi, Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang dalawa. baka hayop sa gubat lang. Malapit lang kasi yung bahay na ito sa gubat. Gusto mo ipasyal kita doon minsan? Sige ba? Hoy! Umalis ka dyan! Ha? Layuan mo ang asawa ng pamangkin ko! Bakit niyo po siya pinapaalis? Umalis ka dyan kung ipapaluin kita ng butot pagi! Diyan ka na. Bakit niyo pinaalis? Huwag kang masyadong magtitiwala sa taong yun. Baliw yun! Maya-maya, ano pang gawin nun sa'yo? Mukhang matino naman siya eh. Basta lumayo ka sa kanya. Kapag lumapit siya uli, itaboy mo bago pa siya makagawa ng hindi maganda sa'yo. Bakit po? Nahanap mo nga kayo kanina. Ikaw nga ho ang pakay eh. Kinausap ko lang habang wala pa kayo. Oh, basta layuan mo siya. Kung ayaw mong mapahama ka, delikado. Si Esther ang unang nakapansin sa kakaibang mga ikinikilos ni Tata Kulas. Nagduda na rin ako nung una. Hindi ko na lang pinahalata. Kasi nga, nagkukwento siya ng mga kapangitan ng mga aswang na wakwak. Pero noong isang gabi, nahuli ko siyang may kausap sa dilim. Sinasabi niyang kapitbahay lamang daw. Kaya inisip ko noon, marahil ang babaeng yun, ang babaeng nakausap ni Esther. Kaya doble ingat rin kami noon, Dark Shadow. Kumusta ka naman dito? Okay lang. Konting tiis na lang. May nakuha na rin kasi akong buyer ng lupa eh. Baka bukas makalawa, magkabayaran na. Kapag nagkabayaran na agad, aalis ka agad tayo dito. Sa bayan na tayo maninirahan. Alam mo, parang nahihiwagaan ako sa tatakulas mo. Bakit? May magandang babae kasing pumunta dito kanina. Hinahanap siya. Palagay ko, may kaugnayan siya dun sa babae. Kaya lang, nung dumating siya, pinapaliw sa akin yung babae. Baliw daw yung babae na yun. Mabuti na lang pala dumating siya. Hindi eh. Iba ang kutob ko sa babaeng yun. Alam mo ang bait-bait niya. Pakiramdam ko,
Si Tata Kulas ang may problema. Ano? Kung makikita mo yung babae, napaka-inosente niya. Tapos pinag-iisipan niya ng ganun. Wala kang makikita na anumang kilos ng pagkabaliw dun sa babaeng yun. Kung ganun, kailangan din natin mag-ingat sa kanya. Well, anyway, kapag naibenta na natin ang lupa, aalis na rin naman tayo dito. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Makikipagkaibigan lang naman ako sa kanya. Hindi pwede. Makasarili ka. Makikinabang ka rin naman pagkatapos Kailan pa? Kung nakaalis na sila. Mas marunong ka pa sa akin. Ako na ang nakakaalam nun. Huwag ka lang makikialam dahil mabubulilyaso. Hayaan mo ko. Ako ang makikipagkaibigan sa babae. Bakit ba ang kulit mo? Kapag nabulilyaso, lalo lamang tayong walang mapapakinabangan. Hayaan mo na ako sa diskarte ko. Gustong-gusto kong matikman yung bata sa tiyan niya. Maghanap tayo ng pagkakataon. Bukas, bilog na ang buwan. Mas maliksi ako at mas malakas. Magagawa ko ang gusto ko. Huwag na huwag mo kong pangungunahan. Kung ayaw mong pare-pareho tayong mapahamak. Oy, kumain na kayo. Opo. Kayo po, Tata Kulas, kain na kayo. Heto po, nagtira ko para sa inyo. Bakit nyo sinunog ang kamote? Inihaw po yan. Yan po kasi ang gusto ko eh. Ha? Ganun ba? Ay, ilang buwan na nga yung tiyan mo, Esther? Sinabi na namin sa iyo nung unang araw namin dito, di ba? Bakit nagtatanong uli kayo? Kasi bali-balita kasi sa baryo na may buntis dito. Ho? Kalat na? Paano nakarating sa kanila? Gabi naman kami nang dumating dito. Halos wala nang tao sa baryo nung dumating kami. Tahimik lang kung titingnan ang lugar na to. Pero matalas ang pandinig ng mga taga rito. Lalo na kung may pinagchichismisan. Sige alis muna ako. Baka makakuha ko ng pananghalian. Opo. Sige, ingat ho kayo. Paano nila nalaman na buntis ako? Alam kong mabibigla ka. Pero dapat cool ka lang. At lahat ng sasabihin ko, tandaan mo. Susundin mo Oo naman, Oscar. Sige, magsabi ka. Ang ibang bahay dito ang nakatira ay aswang. Ay, Diyos ko. Totoo? Akala ko ba hindi ka naniniwala na may aswang? Ayoko lang kasing matakot ka Kasi makakasama sa bata kung mag-aalala ka. Umalis na tayo dito, Oscar. Natatakot na ako. Tsak na aswangin nila ako dahil buntis ako. Alam ko pero kailangan muna nating magbenta ng lupa para magkapera tayo. Hindi sapat ang ipon natin, Esther. Paano kung aswangin nila ako? Tapos mawala yung baby ko. Hindi ako papayag nun. Lalo naman ako. Gagamitin natin ang utak dito para iligtas ka. At ang baby natin, alam ko ang gagawin natin. Akala ko hindi na kayo babalik. Bakit naman po? Naiwan po yung mga gamit namin. Ipinaliwanag ko kay Esther ang balak namin. Takot man pero naglakas loob itong pumayag para sa araw na yun. Pumunta kami sa barangay at namili. Kaya nagulat si Tandang Kulas. Nang bumalik kami, nakita naming nakangiti si Tata Kulas.
Oo nga pala. May nakabili na ng lupa ako, Tata Kulas. Kaya sa isang linggo aalis na kayo dito. Bakit mo naman ipinagbili ang lahat ng bahagi ng lupa? Akin po ito. May papeles ako dito. Ganun ba? Ilang araw pa kayo rito? Sa linggo po, aalis na kami. Mabuti kung makaalis na kayo rito. Ano kaya kung dito na lang kayo, Oscar? Masama yata ang loob ni Tata Kulas, Oscar. Siyempre, kasi mawawalan siya ng bahay. Mamasyal tayo, Esther. Ano? Baka abangan tayo ng mga yan. Dayuhan ako dito Tena, akong bahala. Yung bilin ko gawin mo. Tara. Kumusta pala ang tiyan mo? Okay naman. Oscar, sino yung sinasabi kong babae na nakilala ko nung isang araw? Lumayo ka sa asawa ko. Ha? Oscar, ano ka ba? Tayo na, Esther. Lumayo tayo sa kanya. Siya na nga lang yung nakilala ko dito sa inyo at nakakausap ko. Pati ba naman ikaw, ganyan na magiging trato mo sa kanya? Maaring tama si Tata Kulas. Aswang nga ang babaeng yun. Tingnan mo, kahit malayo na tayo sa kanya, sinusundan pa rin tayo ng kanyang mga mata. Ha? At ang talim kong makatitig sa atin. Doon tayo sa may unahan. Ano naman? Kailangan na natin makaalis dito. Tingnan mo yung babae sa taas ng bahay nila. Pagod yan, nagpapahinga. Pero tingnan mo ang dila niya. Ang haba ng dila niya. Kapamilya yan ang babaeng kausap mo. Isa rin yan sa kanila. Bakit? Halos magkasing haba ang dila ng aso kapag nagwawalwal ito. Mas hahaba pa yan. Lalo na kung gabi. Kinuha ko ang buntot ng pagi ni Tata Kulas. Sakali mang umatake yan, may magagamit tayo. Ano, pwede na? Oo. Paano kung makahalata sila? Ang alam nila, pupunta ako ng baryo at bukas pa ako babalik. Ito na ang tamang panahon. Huwag na natin patagalin kasi aalis na sila. Ang usapan, huwag mong uubusin. Sige. Haba Ilang pulgada bang haba dyan? Mas mahaba pa sa akin Natatakam na ako. Kailangan makain ko ang sanggol na nasa tiyan ng isang ina. Dahil kung hindi, tatanda akong katulad mo. Ayoko maging katulad mo. Gusto kong mapanatili ang pagiging bata ng katawan ko. Mangyayari yan. Kaya pwede ka nang pumunta sa bahay. Mauna ka na para hindi sila makahalata. Parang tumitigas ang tiyan ko, Oscar. Hayaan mo. Sige lang, Tik-Tik. Alam kong nasa paligid ang mga amiga. Kung mahaba ang dila, yari kayo ngayon. Oscar, sa dingding may kumikilos. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Nakahanda na ang matalas na itak at buntot ng pagi. Tingnan ko lang kung hindi sila mamilipit sa sakit. Sigurado ka? Matatakot talaga kaya sila sa asin? Hindi man sila matakot. Pero kapag naputol ko ang mahaba nilang dila, bubudburan natin ang asin at kalamansi. Tingnan lang natin kung hindi siya mamilipit sa sakit.
Natatakot na ako. Huwag kang magpapahalata. Magkunwari tayong natutulog. Oscar, nakikita mo yung dila mula sa bubong nitong bahay. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Totoo nga. Humahaba ang dila ng mga wakwak na ito. Ngayon na. Ha! Ah! Para hindi ka na makapambiktima, puputulin ko ang dila mo ng ganito. Ha! Ah! Ngayon, ang asin at kalamansi. Ha! Ah! Ito pa! Ah! Sasagarin ko ang putol ng dila mo! Ah! Tingnan ko lang kung bumalik pa ang wakwak na yun ngayong wakwak ng dila niya. Mga demonyong yun, talagang ikaw pa ang bibiktimahin? Ay, nang isa pa! Ang likot niya! Ay! Ang talim ng dila niya! Tumiti mo sa balat ko, Oscar! Hindi ka uubra sa akin! Eto! Tatagain kita! Ah! Oh, hindi nagtatakulas mo? Hindi! Hetong kalamansi! Budburan mo nang mamilipit sa sakit ng dila niya! Dali! Eto! Katas ng kalamansi! Ah! Para sa inyong lahat! Ah! Boses nga ni Tata Kulas! Nasa paligid sila! Natatakot na ako, Oscar! Baka makuha nila ang baby natin! Oscar! Nagkakagulo! Baka pumasok sila at patayin tayo! Hindi. Silipin mo sila, Esther. Dito sa siwang na bintana. Ay! Namimilipit sila sa harapan ng bahay natin! Baka patayin tayo ng mga aswang na yan! Mahaba yung dila! Tingnan mo! Namimilipit na sila! Silang lahat! Tulungan mo ako! Tata Kulas! Oscar, mahaba din ang dila niya! Kaya pala walang nagtatakal dito. Kaya pala hindi masugpo-sugpo ang mga wakwak dito. Dahil kayo, isa rin kayong wakwak! Tulungan mo ako! Tulungan mo ang sarili mo! Ngayon naniniwala na ako. Hindi mga rebelde ang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw mismo, na sarili niyang kapamilya, para makamkam ang lupang ito. Para patirahan mo sa mga kasamahan mong wakwak. Panawarin mo ko. Nagawa kong umalip sa kanila dahil sa asawa ko. Ikaw? Sabi ko na nga ba? Rico. Matanda ka na rin pala. Kasi tanda ka na ni Tata Kulas. Oscar, mapabagay ka. Tulungan mo ko. Yung kalahati ng dila namin ibalik mo. Nagbayad ka pa ng nalalikang namin. Ako na din ako. Hayon sa malit na palanggana, nabudburo na ng asin at kalamansi. Walang hiya kayo. Apo nyo na lang ito. Pinag-iinteresan nyo ba? Akala pa naman namin magiging maayos ang buhay namin dito. Yun pala, magiging masalimuot. Sa alingmang pagkakataon, nangingimbabaw ang pagmamahal sa asawa at sa anak. Ang pagmamahalan na ito ay isang pundasyon sa pagbubuo ng pamilya. Kung maniniwala man kayo sa kwento namin, nasa inyo na po yun. Basta kami, naikwento lang namin ang aming karanasan. Maniwala man po kayo sa hindi, yun po talaga ang naranasan namin. Umalis na rin po ang mga wakwak sa lugar namin. Balita ko, umalis na rin ang Tata Kulas ko sa lugar namin. Kasi nga, naibenta ko na sa isang negosyante doon. Pero ni isa man sa kanila, walang nakaalam ng aming
nakatatakot na karanasan. Maraming salamat po, Dark Shadow. Ako po si Oka. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Joben Hakutina, Al Gilas, Buddy Boy Aborde, at Malin Pisico. Audio Editor, Rodsel Hineni. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng script nina Joseph Bergantin at Salvador Lubigan. Directed by S.A.L. Mga kaibigan, narito na po ang aming Bloopers. Pitbahay kayo? Doon kami sa taas ng ilog. Taas ng nyug. Taas ng ilog! Aswang talaga, aswang. Nasa taas ng nyug. Sige. Doon kami sa taas ng ilog. Doon kami sa taas ng ilog. Yung dinadaan. Doon kami sa taas ng ilog. Yung dinaanan nyo kagabi. Baka bukas makalawa, magkabayaran na. Kapag nagkabayaran na agad, aalis ka agad tayo dito. Sa baryo na tayo ba? Sa baryo na tayo. Sa bayan na tayo maninirahan. Lumayo tayo sa kanya. Eh siya na nga lang yung nakilala ko dito sa inyo at nakakausap ko. Pati ba naman ikaw? Tatatruhin. Tataratuhin. Pati ba naman ikaw? Tatatruhin mo. Tatra. Pati ba naman ikaw ganyan ang magiging trato mo sa kanya? Aba ah. Magulol ka. O yan. Basta mag-insert talaga ko ng aruga. Haba ah. Ilapal. Ilang pulgada bang haba niya? Sige. Sige, atara, sige. Haba ah. Ilang pulgada bang haba niyan? Mas mahaba pa sa akin ah. Ayun ang isa pa! Ang likod niya at ang talim ng dila niya! Ay! Hindi mo sa pala. Nagdidila. Titimo sa ano. Titimo sa... Ayun ang isa pa! Ang likod niya! Ay! Ang talim ng dila niya! Tumitimo sa balat ko, Oscar! Hindi ka uubra sa akin. Eto! Tatagain kita! Hayon sa malita palanggana. Nabudburo na ng asin at kalamansi. Nabudburo na ng asin at kalamansi. Walang hiya kayo. Maraming salamat po.